Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod, sila ay kanyang tinanong, "Anong hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tingnan ninyo. Ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iika-akapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus. Ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming mga pagkakataong natatanong kaming mga pare, "Father, bakit ka nagpare?" Usually, may kapartner pa yung tanong na yan na, "Bata ka pa lang ba? Ginusto mo na yan?" Na para bang habang sila'y nagtatanong, mababakas mo sa kanila yung, "Talaga ba?" Kasi parang sa tingin nila, napakahirap na desisyon ang magpari talaga. Well, mahirap naman talaga. Mahirap naman talaga yung hindi magpamilya, hindi mag-asawa, hindi mag-anak. Hindi naman kami nagpare dahil ayaw namin ang lahat ng yan. But you know what? Sa maraming mga pagkakataon, lalo na halimbawa sa kaso ko, hindi naman ganong naging napakahirap nung une. Sapagkat katulad sa mga unang alagad sa Ebanghelyo ngayon, hindi naman kaagad-agad ay pinressured na kami ng Panginoon sa ganitong desisyon. Inunti-unti niya muna ako hanggang sa ako ay tuluyang makatugon. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ngayon kung papaanong ganito ang naging pagtawag ni Kristo sa kanyang mga unang disipulo. Ang sabi niya, "Halik kayo at tingnan ninyo." Natatandaan ko, ito ang isa sa mga paanyaya dati sa mga kabataan para pumasok ng seminaryo. "Halik kayo at tingnan ninyo." Come and see. Na para bang, try niyo muna. At hindi muna, magpari ka, wag kang mag-asawa, wag kang mag-aanak. O di ba? Pag ganyan, sinong maiinggan niya? Kaagad-agad? Nega? No! Sabihin mo munang, come and see. Try mo muna. At yun ang nangyari sa akin. I tried until I fell in love. O di ba't parang ganyan lang din po kayong mga nag-asawa? At first ba agad, sinabi mo, pakakasalan mo yung taong ito? Na in love ka ba agad? Hindi. Nakipagkaibigan ka muna. Nanligaw ka muna. Nagpaligaw ka muna. Mahirap yatang ipagkatiwala agad ang buhay mo sa isang tao na hindi mo naman kadugo o kaano-ano. Malay mo kung sino ito. Lalo pat later on, sa kanya mo sasabihin ang mga mabibigat na salitang, "Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman." Ang bigat niyan. Eh dapat, hinay-hinay lang. Ganon din sa pakikipagkaibigan. Hindi ka naman basta nakikipagkaibigan sa taong hindi mo kakilala. Kikilanlin mo muna. Kikilatisin mo muna. Makikiramdam ka muna. Ganon din sa pakikipagrelasyon kay Kristo. Ang kaibahan nga lamang kay Kristo, sigurado. Siguradong hindi ka paasahin, hindi ka lolokohin, hindi ka paiyakin. Kaya siguradong hindi ka magsisisi. Tingnan po ninyo yung imbitasyon ng Panginoon dito sa ating narinig na Ebanghelyo.
Come and see. Try nyo. Yung mga salita ngayon ay may kumpiyansa eh. Parang ito yung sinasabi natin sa tao kapag pinapatry natin sa kanyang isang bagay, pinapupuntahan natin sa kanyang isang lugar, pinapatikman natin sa kanyang isang pagkain na alam natin hindi tayo mapapahiya. Na para bang, try mo. Sige lang. Puntahan mo. Tikman mo. Kasi sigurado ka na masisiyahan siya, magugustuhan niya, masosolve siya. Parang ganun. At higit pa doon, ang imbitasyon ng Panginoon. Nang sabihin niya sa kanyang mga disipulo na parang sinasabi niya rin sa atin ngayon, try niyo makipagrelasyon sa akin. Hindi kayo magsisisi. Sige nga, may kilala ka ba at may naitalabas sa Biblia na nagsisi dahil sa pagsunod kay Kristo? May nagsisi, halimbawa si Judas. Pero hindi dahil sa sumunod siya kay Kristo. Nagsisi siya dahil hindi nga siya tuluyan at lubusang sumunod sa Panginoon. Pinagsisihan niya yon. Pero walang nagsisi talaga sa pagsunod at pagbibigay ng kanilang buhay kay Kristo. On the other hand, di ba? Ang dami na ng mga asawang nagloko, mga girlfriend na salawahan, mga boyfriend na nang iwan, mga manliligaw na nag-ghosting na lang, mga nagtraidor na mga kaibigan. Hindi mo na mabilang. Matatapos na lang yung nakaraang taon. Ang dami pang humabol. Cherry Pie, Edo Manzano, Sian Lim, Kim Chiu. Di ba? Hay, nako. Di mo na mabilang. Kaya rami ng nawasak na tahanan. Rami ng pusong sugatan. Marami nang umiyak. Marami nang nagsisi. Kung bakit hanggang ngayon, mas gusto nating mas makipagrelasyon sa tao kaya sa Panginoon. Of course, we still have to establish relationships with others. Pero tandaan natin yung sinabi ni Kristo. Bago ang iba, bago sila, siya muna. Kaya nga sa prayer na kinompose po natin itong magbabagong taon, ang isa sa mga sinabi po natin doon, Panginoon, ngayong bagong taong ito, tulungan mo akong mas magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Ang mas magsimba ako, mas magdasal ako, mas lalo akong mas magpakabuting tao. Sapagkat sa lahat ng relasyon, ang relasyon talaga natin sa Panginoon, ang maituturing nating pinakatotoo. Sa iyong pag nakipagrelasyon sa iyo, parang makdo, siguradong love ka niya. Parang Jollibee, bida ang iyong saya. Parang Rexona, He won't let you down. Kaya hindi ka magsisisi. Unfortunately, we don't really heed His invitation to come and see. Hindi natin siya binibigyan ng pagkakataon. Baka nga kahit kalahati lamang ng ibinibigay nating pagkakataon sa tao na ating nakakarelasyon. Hindi tayo faithful sa Kanya. Katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa. Salawahan tayo sapagkat tayo'y nagkakasala. Yung magkaroon lang tayo ng panahon para makipag-usap sa Kanya, lalong-lalo na yung pagsisimba na lang, itinuturing pa nating obligasyon na parang utang na loob pa sa atin ng Panginoon. At kapag nakararanas tayo ng problema, ang bilis nating magtampo sa Kanya. Pero may mga taong ilang beses na tayong sinaktan, ilang beses na naman nating pinapatawad. O hindi ba't pagiging alipin niya ng pagmamahal para sa isang tao hindi naman karapat-dapat mahalin ng lubusan? Bakit hindi natin magawa para sa Panginoon yan? Hay nako kapatid, lahat naman tayo in one way or another, siguradong masasaktan sa bawat relasyon sa ating kapwa-tao na ating iniingatan. Dahil hindi ka man lukohin yan, yes, hindi ka man saktan yan, hindi ka man iwan yan, mawawala din naman yan. Hindi man malayo sa yan, mamamatay yan, kung hindi ka man mahaunad dyan. And so, there will always be pain. Sana naman, kapag naranasan na natin yung sakit na yan, o kung maranasan natin ang sakit na yan, maisip agad natin na tanging ang relasyon lamang sa Panginoon ang dapat nating unahin at pakaalagaan natin. Hindi yung ibang relasyon na naman ang pagtutuunan natin. Ay, sasaktan at sasaktan lamang natin paulit-ulit ang sarili natin. May dahilan mga kapatid kung bakit kahit magkasamang utos na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa, ay inuna pa rin ng Diyos ang utos na mahalin natin siya. May dahilan kung bakit sinabi niya na mahalin natin siya ng buong buo, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at hindi ang iba. May dahilan kung bakit sinabi niya na ang magmahal sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, ng higit sa kanya ay hindi karapat-dapat sa kanya.
At may dahilan kung bakit sinabi niya na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. At ang dahilan ay sapagkat siya lamang naman talaga ang nag-iisang pinakakarapat dapat na mahalin natin ng buong buo at lubusan. Dahil hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo sasaktan, hindi niya tayo kalilimutan. Ito po sana ang biyaya na ating makita at maranasan mula sa ating banal na pagdiriwang kung ayaw natin na patuloy na masaktan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat anak niya ako. diringhin ng Diyos Alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong magkaroon ng mas malalim at mas malapit na relasyon sa iyo. Ang puso ko'y parang puso dati ni San Agustin na alumpihit, kulong-gulo, naliligaw, hindi malaman kung saan pupunta. Hindi ako makaramdam ng tunay na kaligayahan mula sa iba. Alam ko na sa iyo lamang ito matatagpuan. Kaya tulungan mo po sana ako na mawala ang mga balakid upang mangyari ito. Tulungan mo ako na makaiwas sa tukso, maituwid na ang buhay ko. Mas magdasal, mas magsimba, mas tumawag, mas manampalataya sa iyo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya mababayaan. Hindi mangyayari. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ilang beses ka nang nasaktan, nabi ko, tama na yan. Lumapit ka na sa Kanya at makakaramdam ka ng kapahingahan sa piling niya. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari. Sa Diyos lamang makararamdam ng pahinga ang puso. Kung lalapit ka kay Jesus, huwag mong hanapin sa iba ang kaligayahan, kapanatagang, kapayapaang ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Seek ye first the kingdom of God and everything will be given you. Unahin mo siya. Kung lalapit kay Jesus, matagal ka na niyang hinihintay. Matagal ka na niyang tinatawag. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.